Nitong linggo pa lamang po inilipat si Janet Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa sa Laguna bilang apila na rin ang kanyang kampo na huwag siyang ipiit sa Makati City Jail. Ang kanyang bahay-piitan ngayon mahigit 80 metro kwadrado lamang ang lawak. Malayong malayo sa malapmansyong bahay niya sa ilang exclusive subdivisions. Ang mismong kwartong tinutulugan nga raw ngayon ni Napoles ay nasa 20 metro kwadrado lang ang laki. Kaya naman, posible raw naninibago sa mas maliit na espasyo si Napoles na posibleng nagdudulot ng kanyang alta presyon. Sa ikatlong araw ni Napoles sa Fort Santo Domingo, muli na namang tumaas ang kanyang presyon at sumama ang kanyang pakiramdam. Kaya bukod sa mahigpit na seguridad sa kanyang kinaroroonan, minomonitor na rin ang kanyang kalusugan. Nakatutok doon live si JP Soriano. Mel, sumamaraw muli at tumaas ang blood pressure ni Janet Napoles na nakadetain pa rin dito sa training camp ng SAF sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Pagkahilo, pananakit ng ulo at pagtaas ng blood pressure ang mga idinaing ni Janet Napoles kaninang umaga ayon sa PNP. Umabot daw sa 200/130 ang BP ni Napoles bago mag-alas 5 kaninang umaga. Agad naman daw pinainom ng gamot kaya bumaba sa 140/80. Under close monitoring daw si Napoles. Ngayong gabi, pritong isda, ginisang repolyo at carrots, kanin at pinya ang inihain sa umano'y pasimuno sa 10 billion pesos pork barrel scam. Ang almusal naman kanina, chicken hotdog, omelette at kanin. Ang pananghalian, chicken pochero, kanin at saging. Hindi nga lang tiyak kung kinain ba niya ang mga ito. Pwede raw kasing magdala ng pagkain ang mga kaanak. Pero may food taster o taga-tikim at taga-suri raw ng pagkain ng PNP para kay Napoles. Hindi raw ito special treatment, bagkus isang bahagi ng security measure para matiyak ang kanyang kaligtasan. Hindi rin daw lumalabas si Napoles para magpaaraw. Baka sa arm component, nakapokus tayo. Pagkatapos dito tayo malulusot lang sa ibang aspekto. So lahat tinitingnan namin yun. Na-move naman siguro nanibago dahil iba naman yung lugar at saka iba yung yung situation niya noon. Tuwing Martes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang alas 4 lang ng hapon pwedeng tumanggap ng bisita si Napoles. Kapag Sabado at Linggo naman, pwede ang bisita ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at 1:00 hanggang alas 5 ng hapon. Ngayong araw, inaasahang bibisita ang mga abogado ni Napoles kasamang isang private doctor at mga kaanak. Pero sabi ng PNP, sapat pa ang medical assistance na ibinibigay nila sa ngayon. Sa lahat ng bagay, kung saan man iluluklok si Janet Napoles o kung sino pang iba, ay nasa sa korte naman po yan. Wala raw pwedeng matulog na iba, kahit kaanak, sa SAF training camp. Sabi ng SAF, merong courtroom sa loob ng kampo na ginamit noong panahong nakapiit dito ang ilang high-profile personalities. Stock room o imbakan na raw ito ngayon ang gamit. Nananatili namang napakahigpit ng seguridad dito. Bawal pumasok ang media sa loob ng kampo at sa gilid lang pwedeng dumaan ang mga nakatira sa paligid ng Fort Santo Domingo. Anong linggo, nagsimba kami doon, hindi dumating ang pare. Kasi in-stop dito sa gate. Medyo istorbo po siya kasi nga nasanayan na po namin na papasok dyan dati, magpasok ng mga negosyo sa loob. Tapos ngayon, medyo restricted na po siya. Mel, sumamama ng pakiramdam ni Napoles kaninang umaga ayon sa PNP. Sa latest na pagtatanong natin sa kanila ay maayos na daw ang kanyang kalagayan ngayon. Kanina naman na bandang pasado alas 4, ilang sasakyan at taong nakita nating lumabas. Ayon sa ilang source ng GMA News, ito raw ay mga kaanak at abogado ni Napoles. At ayon din sa ilang source ng GMA News, ay narito rin daw yung isang anak ni Janet Napoles na galing Amerika. At ito raw ay sumakay sa sasakyan na yan. Pero nung atin siyang kukunan na mula dito sa ating kilalalagyan sa gate 2, ay pumwesto ang sasakyan sa tapat ng gate at hindi na nga natin namataan at nakumpirma sa ngayon kung sino ba talaga ang sakay ng sasakyan na iyan. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.